Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Tito Roy Vlog. Balitaktakan between Congresswoman Loistro, chairperson ng Committee on Justice, and Congressman Marcoleta sa mini trial ng Kamara kahapon. Nataranta sila, wala talagang pinigilan nila ng todo si Congressman Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. Ito, pakinggan natin. Public records as to the background of the witness. Just information about the witness. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. With all due respect, Honorable Marcoleta. Not really about the credibility, ma'am, but about the character of the witness. The character and the credibility identity are of the one and the witness. same. Yes, ma'am, if I may be allowed. And therefore, you are not allowed because character is credibility. Ma'am, if I may clarify, prior to this hearing, I saw reports that you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga, but now we are now denying. At least with respect to the contents of the affidavit. Affidavit. So long as it is contained in the affidavit, then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. So ang manifestation, ma'am, should be confined only to the. We can test the directive of the chair. credibility so long as it is Okay, ma'am. limited to the contents Okay, ma'am. of the. Public records as to the background of the witness. Just So- information about the witness. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Yan, dyan sila natatakot. Yung credibility ng kanilang star witness si Madriaga. Hindi pwede. But anyway, salamat kay Congressman Marcoleta dahil siya lang yung may tapang apog na sumingit. Question. Kaya lang, wala, masyadong alatado itong sina Luistro. By this time na pinagsalita na si Congressman Marcoleta, pinauwi na si Madriaga para safety na siya, para hindi na siya mabuking. But before that, ang dami niya ng kapalpakan, I tell you. Butas na butas ang testimonyo ni Madriaga. Marami. Dalawa lang ang i-highlight ko. Pinakamatindi yung painting. Pinagbida ni Madriaga na close sila ni BP Sara. Niregaluhan niya ng maganda, mamahaling painting. Niregalo daw niya kay BP Sara. Ginawa daw ng scholar niya sa Tagalaguna. Ay nako, ito ang pinakamatinding dagok nila ngayon when it comes to the credibility of Madriaga is concerned. Dahil nagsalita na po yung artist na gumawa ng painting na yun. Hindi siya basta-basta. Tanya Gaisano, member ng bilyonaryong pamilyang Gaisano dito po sa Mindanao. Dahil kaming taga Mindanao, ano na namin yan, byword na namin yan, Gaisano. Saan ka magpunta? Gaisano mo lakwam. Suking-suki ng taga Mindanao ang Gaisano Mall dahil halos kompleto ang mabili tapos pinakamura. Kung may mall na pinakamura dito sa Mindanao, Gaisano. Kaya ang daming nagmamahal sa Gaisano. So, I was surprised to find out nung nag-post, nung nagsalita itong si Madam Tanya, although Tanya is parang palayaw niya, may iba siyang pangalan, nakalimutan ko. Tanya yung ma-remember ko. Siya ang gumawa ng painting, iniregalo niya kay BP Sara noong 2021. Nag-post siya eh. Hindi ako taga Laguna, sabi niya. Hindi ako scholar kanino man. Paano magiging scholar ni bar planker, convicted kidnap or ransom gang leader? Paano niya maging scholar ang isang bilyonarya? Be? Oh, ano ngayon? Madam Luistro, magsalita kayo. I-debunk nyo ngayon. Pasinungalingan nyo si Madam Gaisano na
siya ang gumawa ng painting. Nirigalo niya kay BP Sara. Oh, tamimi kayo. Marami pa yung si Kong ex-ombudsman Martires nagsalita na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Yung mga nauna niyang binanggit noon na sina Colonel La Chica, yung mga dating PSG commander. Kasi sinasabi sa affidavit niya na nagtrabaho daw siya sa PSG. Ano ba? How come? Isang civilian? Magtatrabaho ka sa PSG, mag-train ka sa mga sundalo, pulis, civilian ka. Kaya talagang kung mayroong pinakamalaking kapalpakan nila ngayon, itong anti-Duterte forces na gustong magtanggal kay BP Sara ay itong paggamit nila sa isang convicted na. So, sa kasabihan nga, do not disrupt your enemy when he's committing mistake. Ito, malaking kamalian nila yung ginamit nila. Kaya pabayaan lang natin. So, problema nila ngayon, paano nila masustain yung mga atake o yung mga lalabas na impormasyon laban kay Madriaga. Sana yung mahirap yung perjury case na isinampa ni BP Sara. Sana lalabas na yung resolution ng piskal. Ganun lang. So bago yung trial sa Senado o during the trial, sana lalabas yung resolution ng piskal na indicting, makitaan nila ng probable cause si Madriaga sa perjury o grabing pagsisinungaling dahil talagang napakasinungaling ang tao na ito. Pati si BP Sara nagsalita na, sabi niya, ano yan? Mababang klaseng estudyante daw si BP Sara sa law school. Sabi ni BP Sara, oy, I took the bar exam kaagad-agad. Nag-graduate siya ng, ano ba yon? May 2005. September, nag-take siya kaagad. 4 months lang ang review niya, nakapasar kaagad. 80 plus pa ang kanyang score. Yung 2005 na bar exam, one of the hardest. Dahil 27% lang ang passing. Ganyan po ang ating BP Sara. Katalino. Tapos sinasabihan ni Madriaga na mahinang estudyante, kailangan pa niya ng tulong ng professor para makapasa. Sinungaling. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan mo og yero, mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat.
Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud me. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Mm. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud me. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.